Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, tayo muli narito upang manambahan. Magandang gabi sa mga nasa online. Bago tayo sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami narito sama-sama sa pagsamba. Salamat inyo kami muling tinipon. Nawa pangunahan kami ng banal na Espiritu. Buksan ang aming puso't isipan sa pakikinig. Salamat sa pag-ibig at pagkalinga. Bigyan ninyo kami ng talino at husay sa pagganap sa gawain. Kayo nawa ang aming maitaas at mapapurihan. Patawarin po kami ng aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Ang mga kapatiran na paparating pa, inyo pong ingatan upang makasama namin sa pagkakatipon ngayong gabi. Ihanda po ninyo kami, maging ang mga nasa online sa pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. And tayo po ay umawit, Leaning on the Everlasting Arms. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Sa pa pong awitin, there is power in the blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service to Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood
Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Amen. Maaari na po kayo magsiupon lahat. Muli po ay magandang gabi. Good evening. Ayan. Salamat sa Panginoon, no, na hinto na yung ulan at nakarating po tayo dito ng hindi basa. Ayun. Ngayon po, dakot po tayo sa ating announcements and reminders. Daily Bible Blessing every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. dito po sa ating church auditorium at ang ating tema po sa darating na linggo, November 2, ang kapangyarihan at habag ng Diyos. Ayan. New Life class every Sunday after morning worship service with Sister Minda Fulgar. Go Cubao weekly activities, Bible study, and BKBC and tract distribution every Wednesday and Saturday for Bible study and every Saturday for BKBC and tract distribution. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. Home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. And worship service sa Taytay Rizal every Saturday. Ayan, special missions gift giving every last Sunday of the month. So, last na po ito, no, sa ngayong darating na November. Ayan. At Lord's Supper every last Sunday of the month. At meron din po tayong first time visitor Sunday sa November 30. Ayan. And patuloy po natin, each one bring one every Sunday. Kahit Wednesday po, welcome po yan. At nalalapit na po, no, ating 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 17 to 21. Patuloy po natin panalangin yan. At supportahan din po natin yung ating fundraising concert, December 7, 6 p.m. And tayo po ay tumayo muli. As the deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You
Maaari na po kayo magsiupon lahat. At ngayon po, para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tawagin po natin Brother Renato Alegre. Muli magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang ating pag-aaralan, ang mga katangian ng lingkod ng Diyos. Ang mga katangian ng lingkod ng Diyos. Makikita ang ating teksto sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 24 hanggang 26. Inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo. Basahin natin ang ating teksto ng sabay-sabay. Pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 24, handa, basa. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na sawayin may kaamuan ang mga nagsisi sa langsang, baka sakaling sila ay pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng sa kanyang salita. Tayo muna ay dumulog sa kanya panalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga salitang aming binasa at pagbubulayan. Nawa maging gabay din natin, mga Kristiyano, ang hamon. Magkaroon kami ng wastong mga katangian ng lingkod ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming hubugin upang magawa ang nais ninyo sa amin. Nawa pagkaluban ninyo ang iyong lingkod ng katatagan at kalaman sa paghahayag ng mga mensahe. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong mapo. Ang katangian, ang mga katangian ng lingkod ng Diyos. Ano po? Kung inyo pong mapapansin, sa panahon ngayon, ano po? Sa panahon ngayon, na punong ng ingay, galit ng tao, at gulo ng mundo. Mas kailangan ng sanlibutan ang makakakita ng lingkod ng Diyos na tunay na nagpapakita ng kanyang kabutihan. Hindi lang sa pamamagitan ng mga salita o sa matatalas na argumento, nakikita ang kanyang pagiging lingkod, kundi sa pusong marunong umunawa, marunong magpatawad, at marunong magmahal. Tulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, ano po? Ang tunay na alagad ay hindi lamang tagapagsalita ng katotohanan, kundi larawan ng katotohanan sa kanyang pag-uugali at pakikitungo. Bilang Kristiyano, huwag nating kalimutan ng pagiging lingkod ng Diyos ay isang patutuo. Patutuo ng isang pusong marunong maghintay at handang maglingkod kahit walang kapalit. Dahil dito, ano po? Mahalaga na mag-ingat tayo sa ating pakikitungo sa ibang tao. Lalo na sa mga hindi ligtas. Ito ang sinasabi sa teksto ukol sa isang lingkod ng Diyos. At kahit ito ay partikular na liham kay Timoteo at tumutukoy sa kanya bilang isang pastor, ito ay para rin sa atin lahat dahil lahat ay lingkod ng Diyos. Meron tayong dalawang bahagi. Ano po? Ang ating unang bahagi
ang mga katangian ng lingkod ng Diyos. Ayan po. Ang isang binigyan din ni Pablo, binigyan din ni Pablo kay Timoteo ng isang lingkod ng Diyos ay dapat magpakita ng pagkilos at ugaling kaaya-aya sa harap ng tao at ng Diyos. Kapag ang isang lingkod ay nagpapasakop sa salita ng Diyos, ang kanyang karakter ay nagiging huwaran ng ating pagkilos. Kaya dapat hindi nakikipag-away o palaaway. Huwag tayo matulad kay Jezebel sa Biblia. Mahilig mang-away, magaling magplano ng pagkamkam ng mga pag-aari ng iba. Ayan si Jezebel, palaaway. Ayon nga sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 24 sa ating teksto, Kapitulo 2, 24, sabi dito, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo. Dapat neutral lamang, hindi nakikipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo at matiisin. Ito ay kailangan. Kailangan sabihin dahil binigyan si Timoteo ng babala na huwag sumali sa mga walang kwentang at mangmang na pagtatalo na nauwi lamang sa away. Kaya dapat hindi sumasali sa mga chismisan na pinagmumula ng away. Madalas yan, lalo na sa ating lugar dito. Sa Pilipinas, huwag natin ituro ang isang lugar sa atin lahat na Pilipino. Ayon nga sa verse 23 ng Timoteo Kapitulo 2, ngunit tanggihan mo ang mga usapan walang kabuluhan at hangal. Yaman, nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Ayan na. Tanggihan, huwag na sumali sa mga usapan walang kabuluhan. Lumayo para hindi nyo marinig, hindi natin marinig, at huwag tayo mapasubo sa away. Ang isang lingkod ng Diyos ay hindi dapat maging sanhi ng kaguluhan, kundi maging instrumento ng kapayapaan. Ang hanap ay kapayapaan, hindi away. Sa halip na gumante, siya ay nagpipigil sapagkat ang kanyang hangarin ay hindi manalo sa argumento, kundi manalo ng kaluluwa. Dapat pagsikapan maging kasangkapan ng pagkakasundo at hindi hidwaan. Yan ang mga Kristiyano, lingkod ng Diyos. Tayo ay tinawag na maging tagapamayapa. At mapalad tayo, bilang tagapamayapa dahil tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Ayon sa Mateo 5:9, Kapitulo 5, versikulo 9, sabi nga dito, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Ay, mga anak ng Diyos ang mga babae at tao. Kaya alisin sa isip ang away. Sa halip magiging daan sa pagkakasundo ng mga nagsisipag-away, tayo maging daan. Kung kaya, kahit mainis dahil sa sinasabing o ginagawa ng mga kapitbahay,
dapat hindi makipag-away. Ano po? Huwag nang sumagot, huwag nang sumali para hindi mapasubo. Kapag pinili natin tumahimik sa gitna ng gulo, ipinapakita natin na mas mahalaga sa atin ang ugnayan kaysa pagmamataas. Ang katahimikan ng isang lingkod ay madalas na mas malakas kaysa mga sigaw ng mundo. Nakakabinging katahimikan. Kaya dapat magiging mabait at magiliw. Ayon sa ating teksto sa verse 24, sabi dito, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na nakikipagtalo, kundi maamo sa lahat. Ayan. Mabait at magiliw. Dapat maging palakaibigan sa mga kapitbahay. Tulad ng pagiging palangiti, ngiting tao, wag na mangiting aso, ngiting tao. At pagdamay sa mga nalulumbay. Maging magiliw, mahinahon at may malasakit. Ayan. Ang ating kabaitan ay hindi dapat limitado sa mga kapwa mananampalataya, kundi sa lahat, kahit sa mga mahirap mahalin. Wala na tayong magagawa, kailangan mahalin. Tayo ay inutusan na gumawa ng mabuti, hindi lamang sa sambahan ng mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. Ayon sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9 at 10, sabi dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Sa 10, kaya samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Huwag dapat tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Sabi nga, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, kaya huwag tayo sumuko. May gantimpala ang kabutihang ginagawa natin. Kahit hindi ito agad napapansin, ano po. Pero may gantimpala. Matagal nga lang. Kapag ang ating kabaitan ay nagiging tulay para sa iba upang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, nagiging makapangyarihan ang ating patotoo. Kaya dapat mahusay magturo. Ayon pa rin sa ating teksto sa 24, ano po? At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na nakipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagtuturo. Ayon. Hindi sapat na magturo lamang. Hindi sapat na magturo lamang, kundi dapat maging mahusay sa pagtuturo.
At ang sukat ng husay ay kung nauunawaan at tinatanggap man ng mga nakikinig. Ang mahusay na guro ay hindi nagmamadali, kundi handang gumabay ng may pag-ibig. Hindi sapat ang may alam lang. Kailangan dapat marunong din magpaliwanag na malinaw upang maunawaan ng iba. Kaya't bawat lingkod ay tinawag na maging handang magbahagi ng pananampalataya sa soul winning o one-on-one evangelism. Kapag natutunan natin ipaliwanag ang salita ng Diyos ng may kababaan loob, nagiging instrumento tayo ng pagkakakilala nila sa Panginoon. Ang karunungan sa pagtuturo ay bunga ng patuloy na pag-aaral. Kung hindi nag-aaral, huwag nang umasa matututo. Dapat patuloy na pag-aaral. Kapag tayo ay laging nag-aaral, naghahanda at nagsisikap sa doktrina, hinahanda o pinapagbuti natin ang ating sarili upang maging epektibong tagapagturo ng katotohanan. Kaya dapat matyaga. Ayon pa rin sa ating teksto sa 24, matyaga. Sa bandang dulo niya, matiisin. Handang baliwalain ang mga pangit. Hindi itsura, ha? Pangit at nakasasakit na bagay. O salita na at magtiis. Huwag tayong magbalat sibuyas. Ano po? Hindi nagtatanim ng galit at baka magbunga. Huwag tayong magtanim ng galit sa mga sumasalungat at umaaway. Hindi nakikipag-away o nakikipag-alitan. Bilang lingkod, kailangan natin matutong magtiis sa mga pagsubok. Huwag mamilit at pagtanggi. Gaya ng mga taong ayaw tumanggap ng tracts. Ano po? Kung minsan nakakaasar, di ba? Dapat tayo magtiis. Yan ang atin gawain, ang magtiis. O ayaw makinig ng Bible study, kahit tinananiya, sige lang. Pas muna, alam ko na yan. Ang tunay na lingkod ay hindi nagtatago ng galit o nagtatanim, kundi nagmamahal pa rin kahit nasasaktan. Ayan. Mahalin pa rin. Ito ang katangian ng pag-ibig. Ano po? Ayon nga sa unang Korinto kapitulo 13, 4 at 5, ano po? Sabi dito, ang katangian ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Sa 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Ipinapakita na ang pag-ibig ay matiisin. Ano po? Ang pag-ibig ay mabait. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. At hindi nagbibilang ng kasamaan. Kaya kapag natutunan natin magmahal, sa kabila ng sakit, doon natin tunay na nakikilala ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan, kundi katatagan ng loob. Ang marunong maghintay sa kalooban ng Diyos ay dapat marunong magtiwala sa Kanyang
panahon. Kaya dapat mahinahon na tumutupad sa mga sumasalungat. Ayon sa ating verse sa 25, nasawayin may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ito ay pagiging bahagi ng mahusay na pagtuturo. Dapat ituwid, ngunit sa mahinahon paraan, hindi puwersahan. Iwasan na lamang ang debate para wala ang nakikipagdebate ay isasagot lang, alam nila yan. Pipilitin ang kanilang alam para ikaw mapahiya o pagtatalo dahil nawawala ang hinahon. Ang pagtutuwid ay hindi dapat gawin sa galit o pagmamalit, kundi sa layunin maitama at mailapit sila sa katotohanan. Hindi gumagamit ng mga sasakit o pangit na salita. Tulad ng mga pagmumura, no? Huwag lumabas sa labi ang mga hindi magagandang salita, kundi ang nakapagpapatibay lamang at pakinabang sa mga nakikinig. Ayon nga sa Episo 4, versikulo 29, ano? Sabi nga dito, anuman salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabubuti katitibay ayon sa pangangailangan upang pakinabangan ng biyaya ng mga pakinig. Kaya wag nang magsalita kung walang kwentang sasabihin. Ano po? Bawat salita ang ating sinasabi ay dapat maging daluyan ng biyaya kaysa daluyan ng away. Biyaya. Ang layunin ng pagtutuwid ay hindi upang magpahiya, kundi upang makatulong. Kapag ginagamit natin ang hinahon, mas nagiging madali para sa tao na tanggapin ang katotohanan. Ang ating pangalawang bahagi, ang magiging bunga ng katangian ito. Ano po? Ang mga katangian ito ay hindi lamang para sa sarili natin, pag-uugali, kundi para sa kaligtasan ng iba. Sa pamamagitan ng atin sa asal, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao na makakita ng kanyang liwanag sa atin. Tayo ang nagiging ehemplo o modelo. Ang mga bunga ng tamang karakter ay kaligtasan ng kaluluwa. Ayon nga sa ating teksto, ano po? Ang sumasalungat sa Kanya ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon magsisi at magkakaroon ng kaalaman ng katotohanan ayon sa verse 25 sa ating teksto. Nasawayin may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Sa ating mahinahon at matyagang pagtuturo, ano po, maaring buksan ng Diyos ang puso't isipan ng mga sumasalungat upang sila ay magsisi. Sila ay nagdiliwanag sa pag-iisip at makakawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. Ayon sa ating verse, sa ating teksto sa 26, verse 26, sabi nga dito, at sila'y
makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanilang kalooban. Kapag nakita nila ang liwanag ng katotohanan, sila ay makakawala sa bitag ng diablo. Ang ating asal ay maaaring maging daan upang sila ay maihatid mula sa kadiliman tungo sa kalinawagan. Ang layunin ng lahat ng ito ay hindi lamang maging mabuting tao, kundi maging daluyan ng kaligtasan ng iba. Kung kaya, ang ating pananalita at asal ay maging epekto sa spiritual na kahihinatnan ng ibang tao. Kaya dapat maging maingat sa salita at gawa. Nasa atin ang mga kamay. Nasa atin mga kamay ang labi, ang susi ng langit. Ang ating pananalita at asal ay may direktang epekto sa spiritual na kalagayan ng ibang tao. Sa bawat salitang ating binibigkas, maaring may isang kaluluwang lalapit o lalayo sa Diyos. Pwede makahatak, pwede makasira. Kaya nga, ang ating buhay ay dapat maging susi ng langit. Nagbubukas ng pinto ng pag-asa para sa iba. Magkaroon tayo ng malasakit para sa pagsisisi at kaligtasan ng mga tao. Isipin lagi na sila ay walang sapat na kaalaman ukol sa Diyos. Madalim ang pag-iisip at bihag ng diablo. Dapat natin taglayin ang malasakit sa kanilang kaligtasan. Sapagkat ayon sa ating teksto, sila ay bihag ng diablo. At walang sapat na kaalaman sa katotohanan sa halip na awayin, dapat natin pagtiisan at ipanalangin sila. Ang pag-ibig na matiisin ay madalas mas malakas kaysa salita ng panunumbat. Kung kaya sa halip na patulan sa away at alitan, ay pagtiisan na lamang. Ano po? Huwag nang patulan. Bilang panghuli, ano po? Ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng gawa, kundi sa lalim ng pag-ibig at pagkakatulad natin kay Kristo. Sa ating mga salita, kilos at puso, nakikita ng mundo kung gaano katotoo ang Ebanghelyo. Tulad ng sinabi ni Thomas Watson, ano po? Sa Tagalog na. Mahirap bigkasin ng English Tagalog na lang. Ipakita mo ang kabanalan sa pamamagitan ng malasakit. Ayan po. Ipakita mo ang kabanalan sa pamamagitan ng malasakit. Ito po. Ang pinakamabisang paraan upang ipangaral ang salita ng Diyos ay ipamuhay ito. Kaya sikapin natin magpakita ng kabaitan, magpakita ng pagtitiis, at magpakita ng kahinahunan. Sapagkat sa ganitong paraan, masisilayan ng sanlibutan ang liwanag ni Kristo sa atin buhay. Magandang gabi. Tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga biyaya at pagpapalang kaloob mula sa inyong mga salita.
Nawa sikapin na magkaroon ng mga katangian ng mga lingkod upang maging mahinahon at mabuting makitungo sa iba. Bigyan ninyo kami ng kakayahan, isagawa upang makita ang pagmamalasakit sa kaligtasan ng mga tao. Nawa maging daan tayo at lubos na makilala at madama ang kahabagan at kadakilaan ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon nga sa mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 at 10, sabi nga dito, parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Ay manalangin. Salamat Panginoon Hesus sa mga biya at pagpapala na amin tinatanggap araw-araw. Salamat sa iyong kadakilaan, patuloy niyo kaming iniingatan sa aming pagkakaloob. Pangunahan mo kami, tipuin ang aming puso upang ibigay ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat Panginoon sa mga tapos sa aming pagkakaloob, nawang salaping aming nakalap, inyong pagpalain at magamit nawa sa bahay-sambahan ang naayon sa iyong kalooban. Muli inyo kami pagpalain sa mga darating na araw upang patuloy kaming magbigay sa bahagi ng aming mga tinatangkilik. Lahat po ito Ama, aming pinasasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po tayong tumayin lahat para po sa isa pong awitin, Seek Ye First. Tayo manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at hamon na amin tinanggap na nagbibigay kalakasan sa aming kaluluwa. Tunay na ang mga alagad ay magtaglay ng mga katangian magdudulot ng kapanatagan, kahusayan, kahinahunan at tiyaga upang magbigay ng pagpapala sa iba. Naway sa puso at gawin at makita sa ating buhay ang katangian ng pagiging alagad. Patuloy po ninyo kaming hubugin at magbunga ng kahinahunan at malasakit sa ibang tao. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Dumaloy nawa ang pagpapala ng Diyos sa atin, maging sa online. Kung ninyo pong lulubin, inyo pong tugunin ang aming mga samot dalangin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makarating ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.